So yun lang yung ano ko, na-encounter ko. How do you deal with procedural hurdles in the execution of sections? Procedural? Hindi eh. Kasi yung may SOP nga eh. Standard operating procedure. Lahat ng gagawin namin doon is align dapat doon. So, prior to that, dapat kabisado mo yung SOP before ka mag-conduct. Hindi naman kasi pwedeng i-violate mo yan. Kasi once na na-violate mo yan, magja-justify ka, bakit mo violate yan? In the first place, alam mo na yon na yun yung standard operating procedure, bakit kailangan mo pang i-violate. Kung bakit challenge mo kung ano yung batas na nilagay. Dapat, susunod ka lang. Yun lang yung ano mo doon. Tapos din yung experience with safety threats, safety threats. May safety kasi pag sa amin, pag nag-prepare kami ng rescue, may kasama kami ng mga security personnel. Sila yung nagbabantay ng mga namin. Baga, yung mga truck namin, yung mga ibang gamit na naiiwan. Tapos, may additional pa yung personnel namin. Hindi lahat ng rescue. May naka-task dito, ikaw magbabantay ka ng logistic requirements natin. Magbantay mo yung mga wasal equipment natin. Ikaw naman, mag-provide ka sa pagkaan natin. Kumbaga, as an officer in charge, dinidesignate mo sila lahat. Ibigyan mo sila para hindi nakakalito. Pag sinabi mo ito, gagawin mo, yan lang. Focus ka sa operation. Ikaw din ka lang sa ating admin matters. Ikaw mag-coordinate ka. Ikaw mag-take picture ka. Ikaw magiging security ka. So, ganun yung ginagawa ng Air Force. Hindi sa yung basta-basta na kahit gusto ko mag-rescue. Alam lagi sa procedures. Kasi yun na yung yun na yung nakasanayan. Yun na yung ginagawa ng personnel ng Air Force pag nag-prepare ko ng when it comes to achieve their operations and other missions na sinasabi na inayos ng higher authorities ng Air Force. How do you put missing the suffering and hardship of this? Sa amin kasi sa Air Force, pag na-deploy ka ng mga ganyan, pagbalik mo, may stress management. Kumbaga may neuro exam, di ba? So, during the neuro examination, sa amin, dahil sa amin, piloto, yan, mga parajumpers, may annual physical examination kami. So, annually kami nag-undergo na neuro test. So, along with that, yung neuro test, meron siyang stress management para ma-assess na okay ka ba? Okay ka lang ba yung mental state mo? Ba mamaya, yun nga, sinasabi niyo dito, yung emotional state ng tao. Kasi siyempre, nakita mo kung, siyempre, hindi mo maiwasan na may makita mo yung namatay, may trauma yan, depression, anxiety, or anything na mental. So, yun, may stress management. How do you handle the emotional impact of encountering the difficulties? Yun. How do you handle emotional impact? Stress management. I-discuss nila lahat yun. May counseling na tinatawag. Para yung ikaw, is masabi mo, makwento mo ano yung mga experience mo. Tapos, makakounsel ka nila kung paano mo siya matadivert into positively na matatanggal sa isip niya, makaka-recover ka lang. Saka ka, pag nakita nila na stress ka, siyempre hindi ka nila, mag-deploy ka ulit doon, hindi ka nila. Magpapahingin ka mo ng ilang linggo, sa office ka muna, hanggang sa makakapag ka. Tapos saka ulit, deploy. Hindi siya yung deploy ka, deploy. Hindi ka nila. Kasi doon pumapasok yung personal management sa Air Force. How does it affect team morale? Yun ang kumradisipin or bicycle lang. Masakit mawalan ng masakit para sa amin pag may nasusugatan, gano'n. Pero as much as possible, bakit ka magpapakasugat kung pwede mo naman ma-reduce yung risk? Kaya nga sinasabi mo is planning. Safety risk identification. Para
iwasan yung mga accident. Safety nga eh. Safety is paramount sa Air Force. So, iniwasan namin magka-aksidente. Para maiwasan din namin na malulumoral ka kasi pagka kumbaga yun nga, may stress management na kasama na yun din. Kung may mga namatayan na kasama. Siyempre yung emotional state mo is hindi siya healthy. Kailangan mo muna yung unwind yung ba? Mag-unwind ka. Pero through stress management, nakaka-counsel ka ng mga doktor, mga psychiatrist, ng hospital namin. Then, buti na lang. Number 3, matagas ka rate ng ito. What strategies do you believe could improve coordination with other duties during social experience? Improve coordination with other agencies. Strategies. Wala na eh. Kasi ano na ito eh. Kumbaga normal na talaga na may proper communication na eh. May communication channeling naman. Diba? Ikaw kasi mag-perform ka lang. Sila, mag-coordinate sila. Proper coordination, proper communication, and everything yun. Walang strategies talaga na. Sila yun eh. Kumbaga, kami yung operator, sila yung coordinator. Hindi na namin trabaho to. Yung trabaho namin is mag-operate. Kung gano'n logistics to enhance yung certain communication resources separation. Siyempre sa logistical requirements, in-ensure ng Air Force, lalo-lalo na yung mga na-assign yung supply squadron, mga supply wing, na fully mission capable yung mga equipment. Kaya nagkakaroon ng sa amin, sa unit namin, na tawag dito. Proper term. May proper term kasi dun eh. Kaya may term. Anong tawag dito? Chine-check pala. Visual inspection ng mga mga supply officer, may mga supply officer dyan. Hindi lang naman pagpipiloto, pag-rescue yung trabaho ng Air Force. May mga naka-designate or nakatas na opisina para ma-ensure yung operational readiness ng mga equipment namin pag nag-perform kami. What methods would you suggest for better assessing the needs of those being rescued? Assessing the needs. Siyempre, ipafind out mo yun. Tatanungin mo sila, ano ba yung kailangan nila. Siyempre, first and foremost, galing sila ng calamities. Sugutan yung mga yan. Pagkain, yung mga kailangan nila. So, kung methods naman, yung pag-usapan dito, hindi na siya sakop ng ng operator. Kasi, in the first place, pag na-rescue mo na yung mga yan, iba na yung mag-cater sa kanila, may mga magbibigay sila ng pagkain, iba ng organization is yung mag-perform yan. So in the first place, pag ikaw yung nag-perform doon, ang i-offer mo is, i-rescue mo sila. Kasi dito, ang nakalagay kasi dito, assess. Paano pa ma-assess yung kailangan nila? Ang importante is, ma-rescue mo sila safely and successfully. Makalabas kayo ng maayos dun sa mismong area kung running water ba yan. May flood. Kasi may na-experience pala ako ng 2020. Unang mission ko. Yun, si Master Mel yung yung master ko. Kasi yung CYC ko. Ako yung OYC. Nung nag-rescue kami nun, padilim na rin mga mag-1800 mag-alasals. Ayun nga, sa Marikina, di ba running water?
lumabas kami nun, ang lakas ng agos. Tinangay kami ng agos nun. Buti na lang talaga, yung isang kasama namin, nakahawak sa ano, sa wire. Eh yung wire wala namang kuryente. Kasi kung hindi, diretso kami dun sa ibig, kaya may ganun yung ano. Ang packs namin nun is nasa 12 yung mga bata. So, yun. Yun na lang nakaligtas kami doon. Ang ginawa namin, pinali namin yung rubber boot sa poste. Hanggang sa makarecover kami kasi yung agos pababa talaga siya. Ang nangyari din, palabas kami. Yung paglabas namin, ang lakas nga ng agos. Tumuloy-tuloy yung rubber boot namin, hindi na nakapag-maneuver. Yung mamaneuver na sana yung pakaliwa para pumunta din sa mismong safe area. Wala, hindi pumagat yung ano namin nun. Parang nag-fail yung outboard motor namin. Hindi niya naman maneuver ng maayos. Pagka ganun niya, fail. Diretso. Buti niya lang nakahawak kami. So, yun. Yung unang time na na-experience ko na antik na kami magsigasya. Pero, siyempre, skilled kasi yung mga ibang kasamaan ko. So, alam nila kung paano i-start yun para makawala dun sa ano na yun sila na malapit na nangyari. Sa inyong Philippine Air Force personnel po, sino po pa talaga yung nagbibigay or nagbibigay ng order na alisin kung bawal po talaga siyang lusungin or bawal po talaga lumabas? Kung sino nagbibigay sa amin ng order na bawal sa musuhin. Hindi kasi, di ba, in the first place, nag-coordinate kami sa ano, di ba? Sa city mayor or sa barangay captain. Sila yung primary responsible na, sir, may napong namin dyan, bawal tayo mamunta dyan. Tapos, as a officer in charge, ina-assist ko dun. Tingnan ko muna, check mo muna, wait lang, kuwari yan, dadaan dyan. Tapos may wirings dyan. Bago kami mag-proceed dyan, check ko muna. Kaya nga kami nagdadala, kaya nga kami nagpo-call doon para bigyan kami ng magnanabigil sa amin ng personal nila. Kuya, may ano ba yan? Kung wala, saka kami mag-proceed. Hindi siya mismo na sasabihin nila, bawal kayong mag-proceed dyan, sasabihin ng mga boss namin, yan, hindi. Trabaho mo na yan as an officer in charge. Paano mo i-assess? Kaya dapat proper coordination para ma-guide ka din yung mga personal nila. Kasi sila yung nakakalam ng area eh. Nakakalam ng area. So ikaw, magre-relay ka sa kanila ngayon. Magbibigay sila ng mga information. Sir, may ano pala dyan, sir. Malaking kanal, huwag tayo doon. Sir, may mga wireless dyan. Hindi ka namamatay. Kaya yun. Yun yung mga lessons learned ko ng officer in charge ako ng mga bus na operations ko. Number 1 dyan, yung power lines. Kasi once na nagkamali kami, patay kami lahat. Kasi kuryente yan eh. Tubig. Patay kami. Patay din yung mga i-rescue namin. Instead na kami mag-rescue, kami yung i-rescue. Yun yung unang-una na niluluwasan namin. Kasi kami yung magbibigay ng pong yung pag-asa sa mga mga stranded sa mga malabas na bahay. Tapos, taas ng flood. Tapos kami yung magiging mahirapan talaga. Mahirap talaga yung trabaho ng officer in charge. Ang dami mong iniisip. Ang dami mong, para sa amin talaga flexible na mag-isip. Dapat yung decision making, dapat mabilis ka, mag-analyze. Yes, meron po ba kayong na-experience na, kunwari, sa perspective lang ng isang coordinator, okay sa kanila na pwede mo lusungin, pero sa perspective mo as a Air Force personnel is parang hindi kaya? Siyempre, di ba, sabi mo nga, kahit na sinasabihin nila na, master, wala ng kuryente yan. For example lang, may power line. Siyempre, kaya nga nagdadala ng mga technologies, modern technologies na tatawagan mo na. I-confirm mo ngayon yun. Tatawagan mo, master, parati naman ako doon. Wala ba talaga? I-challenge mo sa hindi ka basta-basta na maniniwala. Trabaho ngayon as an officer in charge, confirmation. Confirmation ng information kung ito ba talaga. Kasi nga, buhay yung hawak mo. Once na nagkamali ka,
pag may namatay siya, ako din yung sasagot. Siyempre, ako din yung iimbestigahin. Kasi ako yung officer in charge in the first place. So, yun nga. May part na dapat huwag ka basta-basta ano, without confirmation ng information. Dapat trabaho mo yun. So, huwag ka mag-relax. Ganun lang. Dapat sharp sa lahat ng mga ginagawa mo. Hindi yung malutay-lutay ka lang. Parang ang law-silaw sa tignan. Pag officer in charge ka talagang yung decision making, yung emotional state mo, yung background recognition, or yung mindset mo dapat ano ka, matibay. Kung makita mo sa mga kasama mo na kaya natin to, mission accomplished. Iwasan natin yung safety hazards o incident na nangyari sa atin. Andun po kasi yung tanong ay yung sagot ni Sir Nakuha kanina po, sabi niya, sa question number 7 sa part 2, sabi niya daw, sa tanong namin siya, what are some common misunderstanding or miscommunication you face during certain rescue operations? Yun po yung kagaya ng sinabi niyo, bago lang na kailangan i-check mo talaga, tapos sabi niya, ano yung false information daw, yung daw yung medyo challenging or napaka daw sa trabaho daw siya. Oo. Totoo yun. Kasi siyempre, hindi mo alam. May mga security hazards din talaga. So, ikaw, trabaho mo, teamwork talaga. Hindi mo kasi pwedeng i-open up sa inyo kung ano yung ng intelligence. Kasi, confidential. So, ano na lang tayo, advance na lang tayo. Hindi kasi pwedeng discuss. Pero yun, may din sila, may part din sila doon. Before nila mag-conduct, may bibigay silang info na tama na yun, relate kami ng mali information yung bigay, at least aware kami na basta ano na lang safety kami ng security kasi hindi pwede i-compromise. Ano ba? May tanong pa ba? Para na sa Dami yung proceed po sir. Ano na? Number 4 na po. 4 na ba? How can community engagement be strengthened to support search and rescue efforts? Ano no? Yun, mag-perform mo yung mga sarat. Nagiging wide yung perception ng mga tao. Willing kami na mag-train ng mga personnel kahit mga civilians para mas maging sila sa calamities pag nagkaroon. Nagiging ini-equip namin sila ng mga skills na dapat meron yung isang skill. Kaya sinusuportan nila, nagiging strong yung support ng community when it comes to search and rescue efforts yung ginagawa ng Philippine Air Force. 5. What approaches do you think would help overcome resource limitations in search and rescue operations? Yun nga, sabi ko nga, diba? Yung bago kami mag-airport, hindi na kami ng mga resources na kailangan namin. So, wala kang reason para magkaroon ng scarcity ng resource or limits. Approaches, yun nga, yung go bag, yung sir namin, checklist, para lahat kompleto bago mag-go yung meeting ay mag-deploy. How can communication and cultural barriers be addressed? Siyempre, kailangan din namin ng dito, Bisaya, kami ang sa salita. Kailangan din namin ng personnel na nandito, marunong sa salita kasi nga, yung dialect or yung language barrier, may malaking factor. Ayaw din namin na mag-perform kami ng rescue operations dito na wala kaming kasama na marunong sa salita niya. Kasi hindi tayo makapag-intindihan na may gusto kami gawin tapos hindi namin naiintindihan bang diba? Mahirap sa'yo magpa-communicate kapag hindi mo alam at kung wala kang kasama. What kind of
training to become maintenance. Training kasi ano yun, madami na training when it comes sa search and rescue. Ang gagawin na lang is proficiency. Kumbaga, i-retraining mo, refreshment, refresh mo yung mga skills mo. Kasi kahit marunong ka sa isang bagay, kung hindi mo siya ginagawa, hindi siya yung hindi ka magre-rely na kaya mo. Kahit man ako, pag lumilipad ako, tapos 2 weeks akong hindi nakalipad, naninibago ko na naman na gawin yung isang skills mo. Kaya kailangan frequent na ginagawa mo siya para mas ma-deliver mo ng maayos yung desired or expected outcome dun sa efficiency. How can technology be better utilized to improve safety? Sa ngayon, may mga advanced na yung mga search and rescue equipment namin. Galing sa ibang bansa, may mga nabili na just like pag naghahanap ng mga yun, sample ni Master Mel yung nakaraan, sa Kulat Structure. Ako, graduate din ako ng sa SSR. Yung, para hindi mo nakakagin, less resources, makit. Yun, meron kami. Meron ng ganun. Tapos, less stress, less time, tapos less na utilization ng resources. Ang dami mong mapipikit yung effort, yung oras, yung pera, yung pondo, na dapat ilagay mo lang sa isa. Yun yung nagagawa ng modern technology. What strategies can be implemented to improve the sustainability? To ensure the sustainability of search and rescue operations. Yun, magkandak palagi ng mga trainings para mas maging sustain yung skills ng mga tropa. Efficiency. Huwag magsawa na mag-train or mag-efficiency. But at least sustain pa rin yung skills mo kapag search and rescue. Sabi ko nga, yung skill is nawawala yung confidence mo. Kahit alam mo siyang gawin, kung hindi mo siya nagagawa all the time, frequently, talagang parang nawawala yung confidence mo. Kaya mo siyang gawin, pero hindi ka confident na gawin mo. Which is, factor na magpo-contribute para magkaroon ng systems or hazards which lead to incident or accident na maaaring mangyari through the operation. Yun yung mga iniwasan. So sa amin, may monitoring kami kung kailan yung last na nagawa mo to, kailan yung last na napag-rescue, para at least, or last na nakalipad, para at least ma-monitor mas kailangan mo bumalik dito, deploy ka, bumalik ka muna dito, prepare ka ng ganito. Tapos pag okay ka na, balik dito. Para at least, fresh ka palagi. Hindi yung napag-iiwanan ka mo. How can the impact of search and rescue operations be measured in the government by the evaluator? Monitoring, continuous monitoring, continuous efficiency, continuous training, recurrency, lahat na training na makakapag-contribute for the sustainability as a personnel ng rescue operation para continuous improvement. Kailangan gawin. So, sa Air Force, nagkakandak naman siya ng ganun. So, continuous pa rin yung improvement ng Air Force. Hindi lang siya nag-rely kung ano yung meron. Siyempre, kaya nga nagkakaroon ng mga schooling abroad para mas sa akin sa piloto, nag-schooling kami abroad para mas madagdagan yung learnings namin, yung mga skills namin. Para yung skills namin na natutunan namin in the abroad is nabigay din namin sa mga kasama namin. Para lahat kami is well-equipped ng mga trainings at skills reserve namin ng skill na meron kami. Yun. Tulo na yun 24 time.
Yes, sir. Hirap pala naman pa-interview.